Sabi nga nila, wag ka na daw magmotor, mag-minivan ka na lang, pareho lang din naman yung gastos, pareho lang din ang maintenance. Cute-cute pa, mukha kang nakasakay sa laruan ng sasakyan. At since maliit naman siya, kaya tipid lang din siya sa gasolina. Pero kung gusto niyo din ng angas-angas na sasakyan, pwede niyo din po siyang ipa-offroad setup or ipa-lift up para medyo tumangkad naman siya. Palagyan niyo na din ng mga astig na accessories para astig din talagang tignan. Katulad ditong sa amin, pinawilding pa namin dito sa may Cavite. O ayan, hiwalay pa yung nguso niya sa katawan, charis. Nag-down nga kami nung June, kaso nahirapan silang maghanap ng sasakyan na tugma dun sa mga specs na gusto namin. Katulad nito, gusto ni Daddy na naka-captain seat at naka-power window. Kaso bihira lang sa mga surplus na sasakyan na may ganon. Kaya kailangan talaga paglaanan ng panahon. Pero ito na nga at nakapasok na sa kasa yung sa atin, kaya inaantay na lang natin matapos nilang gawin. Bali, nagbibigay sila ng date na October daw or November, pero hindi exact date kung kailan nila matatapos. O ayan yung sasakyan natin, hiwa-hiwalay pa yung gulong sa bubong, hiwalay pa din yung upuan sa kaha, kaya ewan ko day kung kailan matatapos. Habang patuloy nga nilang wini-wielding yung sasakyan natin, si Daddy naman, dagdag siya ng dagdag kung anong gusto niyang ipapadagdag. Gusto pa niyang ipa-lift up, gusto pa niyang ipa-offroad setup, gusto pa niyang pakulayan, ewan ko na lang talaga sa kanya, gusto pa niyang palagyan ng fender yung gulong. Pero syempre, gusto ko din para astig tingnan yung sasakyan namin, diba? Para big boss kami sa daan, charis. Alam mo yun, nakasakay ka sa parang laruan na sasakyan, pero may confident kang tumawid sa baha kasi nga nakalift up siya, charis. Yung feeling mo hindi ka tatangayin ng baha kasi nakasakay ka sa mataas na sasakyan, o diba? Ganun yung gusto naming ma-feel. Lalo na dito sa Maynila, ang bilis-bilis tumaas ng tubig, kaya kailangan talagang nakalift up yung sasakyan. Tapos kami ni Daddy, mahilig talaga kami umakyat sa mga bundok-bundok na part, kagaya sa Tanay or sa Antipolo. Kaya kailangan naka-offroad setup yung sasakyan namin at mahilig din kaming mag-camping, kaya for sure, dadalhin namin siya sa camping, kaya dapat maayos ang pagkagawa ng sasakyan. Matagal na naming pangarap ni Daddy magkasasakyan, kasi nga gustong-gusto namin gumagala kung saan-saan, hindi kami mapakali sa bahay. Ewan ko ba, para kami nagkakasakit pag nandito lang kami tumatambay. So ayun na nga, ayaw din namin magkanda utang-utang para lang sa pangarap naming sasakyan, kaya itong surplus talaga ang best option para sa amin. Affordable na, cute pa, at marami pa kaming mailalagay at marami kaming maisasakay sa loob. Tapos tipid pa siya sa gasolina at tipid din siya sa maintenance, kaya ito talaga ang pinaka-best para sa amin ni Daddy. Siyempre kung isa kang taong layas, kailangan mo maging practical sa mga desisyon mo sa buhay, kasi ano pa ipanggagastos mo sa mga gala mo kung wala ka ng pera. Okay lang sana kung taong bahay tayo at kontento na tayo sa pakain-kain lang ng pansit kanton sa bahay. Kaso hindi po. Nagkakasakit tayo pag nandyan lang tayo sa bahay, kaya kailangan nating magtipid, maging practical para may panggastos tayo sa mga layas. O siya, abangan nyo na lang ang resulta ng ating minivan sa mga susunod na kabanata. Hanggang dito na lang muna tayo. Thank you for watching and see you sa next videos natin. I love you all!